Kumusta po kayo? At welcome sa ating malalimang talakayan tungkol sa isa sa pinakamahalagang isyung legal sa buong mundo na kinasasangkutan ng Pilipinas. Ipaliwanag natin ang proseso ng paunang pagsusuri ng International Criminal Court at kung paano ito ginamit sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan natin kung paano ito nagsimula, paano nag-imbestiga ang ICC, at sino-sino ang mga importanteng tao sa likod ng pagsusulong ng kasong ito. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ang paunang pagsusuri at bakit ito mahalaga. Ang International Criminal Court o ICC ay isang permanenteng pandaigdigang korte na nasa The Hague, Netherlands. Ang pangunahing trabaho nito ay usigin ang mga taong responsible sa genocide, crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan, war crimes o mga krimen sa digmaan, at ang crime of aggression o krimen ng pananalakay. Ang ICC ay sumusunod sa isang proseso, paunang pagsusuri, investigasyon, mga hakbang, bago ang paglilitis, at apela at pagpapatupad. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang paunang pagsusuri, ang pinakaunang hakbang. Ang paunang pagsusuri ay hindi pa isang buong investigasyon. Sa halip, ito ay isang maingat na legal na pagsusuri para malaman kung may sapat na dahilan para ituloy sa isang buong investigasyon. Sinusuri ng Office of the Prosecutor ang mga sumusunod jurisdiksyon. Nangyari ba ang sinasabing krimen sa isang bansang miyembro o ginawa ba ito ng mamamayan nito? Admissibility o pagiging katanggap-tanggap. Sapat ba kabigat ang kaso at hindi ba ito totohanang iniimbestigahan ng bansa? Interes ng hustisya. Para ba sa interes ng mga biktima at ng hustisya na ituloy ang kaso? Kapag natugunan lang ang mga ito, saka palang usad ang kaso sa susunod na bahagi ang buong investigasyon. Ngayon, pumunta naman tayo sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas. Nagsimula ang pakikialam ng ICC noong panahon ng kanyang termino dahil sa controversial na war on drugs o giyera kontra droga, na sinasabing nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings o mga pagpatay na hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Sino ang nagdala ng kaso sa ICC? Nagsimula ito sa mga reklamo at komunikasyon na isinampa ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantaw at mga taga-oposisyon. Si Jude Sabio, isang Pilipinong abogado na naghain ng unang komunikasyon noong Abril 2015 na nagsasabing si Duterte ay nakagawa ng crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan. Sina Senador Antonio Trillanes Safort at kinatawan Gary Alejano naghain ng mga karagdagang komunikasyon para suportahan ang paratang. Mga pamilya ng biktima at mga civil society organization nagpadala pa ng mga ebidensya at testimonya. Ang mga komunikasyong ito ang nagbigay sa taga-usig ng ICC ng sapat na basehan para simulan ang paunang pagsusuri noong Pebrero 2018. Ating balikan ang mga aktual na hakbang na ginawa ng ICC mula 2018. Pebrero 2018, inanunsyo ng ICC na nagsasagawa itong unang pagsusuri sa mga sinasabing krimen na may kaugnayan sa drug war sa Pilipinas. Mula Hulyo 2016, ang simula ng termino ni Duterte. Marso 2018, bilang reaksyon, iniutos ni Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute na naging opisyal noong Marso 17, 2019. Pero ito ang mahalagang tandaan, ang pag-alis ay hindi nakakaapekto sa mga kasong sinusuri na. Hawak pa rin ng ICC ang jurisdiksyon para sa mga krimeng nagawa habang miyembro pa ang Pilipinas mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019. 2008-2021. Sa panahong ito, ang taga-usig ng ICC, noon ay si Fatou Bensouda, ay nangalap ng mga ebidensyang galing sa publiko, mga ulat sa media, datos mula sa gobyerno, at mga salaysay ng biktima. Ang layunin ay malaman kung ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay totohanang nag-iimbestiga sa mga sinasabing krimen. Hunyo 4, 2021. Napagpasyahan ni taga-usig Bensouda na may sapat na basehan para paniwalaan na ang crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan, kasama na ang pagpatay, ay nagawa sa ilalim ng drug war ni Duterte. Hiniling niya sa pre-trial chamber N na payagan ang isang formal na investigasyon. Setyembre 15, 2021, opisyal na pinayagan ng pre-trial chamber ng ICC ang pagsisimula ng isang buong investigasyon.
Sa desisyon nito, sinabi ng chamber na ang mga sinasabing pagpatay ay mukhang bahagi ng isang malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan, na pasok sa pamantayan para sa crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan. Sakop ng investigasyon ang mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs ni Duterte at ang mga pagpatay na istilong Davao Death Squad mula 2011 hanggang 2016, noong si Duterte ay mayor pa. Ang desisyong ito ang naging tanda ng pagtatapos ng paunang pagsusuri at simula ng ikalawang bahagi ang buong investigasyon. Matapos aprubahan ng ICC ang investigasyon, malakas na tumutol ang Administrasyong Duterte. Idineklara ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC dahil sa pag-alis na ng bansa. Giit ng mga abogado at kakampi ni Duterte na may mga investigasyon namang nangyayari sa bansa, gamit ang prinsipyo ng complementarity ng ICC. Pero iginiit ng ICC na nabigo ang sistema ng hustisya sa Pilipinas na magsagawa ng totohanang investigasyon lalo na sa mga matataas na opisyal o sa mas malawak na pattern ng mga pagpatay. Kilalanin natin ang mga pangunahing tao at institusyon na kasama sa pagbuo ng kaso laban kay Duterte. Si Fatou Bensouda, ang taga-usig ng ICC na nagsimula ng paunang pagsusuri at kalaunan ay naghain ng hiling para sa buong investigasyon. Si Karim Khan, pumalit kay Bensouda bilang taga-usig ng ICC noong 2021 at siya na ngayon ang namamahala sa kaso ni Duterte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, aktibong isinusulong ang kaso. Si Jude Sabio, sumakabilang buhay na. Ang kanyang komunikasyon noong 2017 ang nagsimula ng proseso. Sina dating Senador Trillanes at Alejano, nagbigay ng karagdagang ebidensya at pinalakas ang atensyon ng buong mundo. Ang Human Rights Watch, Amnesty International, Rise Up for Life and Rights at iba pang mga NGO, sila ang nangalap at nagsumite ng mga testimonya ng mga biktima. Mga Pilipinong biktima at testigo. Sila ang puso ng kaso, ang kanilang mga kwento ang naging basehan ng mga natuklasan ng ICC. Patuloy ang buong investigasyon ng ICC at kamakailan ay naglabas ng utos ang pre-trial chamber para makumpleto ng taga-usig ang lahat ng dokumento bago ang Hulyo 1, 2025. Paghahanda ito para sa posibleng paglalabas ng arrest warrant o mga patawag. Mga posibleng mangyari sa hinaharap arrest warrant. Kung makita ang ICC na mataibay na ebidensya, maaring maglabas ito ng warrant para sa ibang pang-opisyal maliban kay Duterte. Patawag para humarap. Hindi ito kasing agresibo, ginagamit kung ang tao ay malamang na makikipagtulungan. Mga pagdinig bago ang paglilitis, para malaman kung may sapat na ebidensya para ituloy sa paglilitis. Yugto ng paglilitis, buong pampublikong paglilitis, kung saan magpepresenta ng ebidensya ang depensa at ang taga-usig. Pero may mga hamon pa rin. Walang sariling kapangyarihan ang ICC para magpatupad. Nakadepende ito sa mga bansang miyembro para arestuhin at isuko ang mga suspek. Patuloy ang pagtutol sa politika sa Pilipinas, lalo na mula sa mga kakampi ni Duterte. Ang paunang pagsusuri ng ICC ay may napakahalagang papel para siguraduhin na kahit ang pinakamatataas na opisyal ay mananagot sa ilalim ng batas pandaigdig. Sa kaso ni Duterte, binuksan ng prosesong ito ang daan para marinig ang boses ng mga biktima sa buong mundo. Humantong man sa paglilitis ang kaso o hindi, ito ay isang makasaysayan at simbolikong paninindigan para sa karapatang pantao, pandaigdigang hustisya at pamamayaning batas sa Timog Silangang Asya. Salamat po sa pagsama ninyo sa ating malalimang talakayan. Ipinapakita ng kaso ni Duterte na walang pinuno ang hindi kayang abutin ng pananagutan sa buong mundo. Manatiling may alam, makilahok at ipagpatuloy natin ang usapan. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang pagtalakay sa mga isyung legal at political na humuhubog sa ating mundo. Disclaimer: this content is for educational purposes only and does not constitute legal advice. All individuals mentioned are presumed innocent until proven guilty in a court of law.